Ang maikling kasaysayan ni Propeta David. Ayon sa mga tagaulat, si Propeta David ay pandak na lalaki, may asul na mga mata, pinong buhok at may malinis na puso. Sa mga nagdaang mga panahon dito sa mundo ay maraming mga propetang hindi pinaniniwalaan, kagaya ng mga nakalipas na propetang nauna sa kanya. Dahil ang mga propetang ito, wala silang ibang ipinag-uutos maliban sambahin ang nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Okay. At ito ang pinagmulan ng pagiging dakilang hari ni Propeta David. Matapos na mapatay ni Propeta David si Goliath, ay minahal siya ng mga tao o ang mga angkan ni Israel at gusto nila na ang maging hari o pinuno sa kanilang nasyon ay si Propeta David dahil nakitaan nila si Propeta David ng husay at talino sa pakikipaglaban. Kaya kung bago ka nga sa ating channel, huwag ka nang mahiyang mag-subscribe para updated ka sa mga ilalabas nating kwento. So let me explain. Kaya't sa puntong ito ay naging hari nga nila si Propeta David. Nang makalipas ang mahabang panahon, pinagkalooban ng Diyos si David ng kaharian at ginawa siyang propeta ng Diyos dahil sa karangalan na kanyang nagawa. Ayon sa mga tagaulat, nang hamunin ni Goliath si Haring Saul na pumagitan at makipaglaban, sabi ni Goliath, "Harapin mo ako at haharapin kita." Okay. Paglaban siya. At nang mangyari ang hindi inaasahan, tinipon ni Haring Saul ang kanyang mga tauhan upang makipaglaban kay Goliath. Nang matipon ni Haring Saul ang kanyang mga tauhan, ay may maliit na lalaki na humarap sa malahalimaw na taong ito na si Goliath. Bagamat ang musmus na taong ito na humarap sa malahalimaw na Goliath ay si David. Nang mangyari ang hindi inaasahan, humakbang sa harap ni Goliath si David at kanyang pinaslang ang malahalimaw na kaharap nito sa pamamagitan ng... Sa madaling salita, napaslang ni Propeta David ang malahalimaw na si Goliath. Nang makalipas ang pangyayaring ito, nagsimulang mahalin ng mga tao ang mga angkan ng Israel si Propeta David ng sobra-sobrang pagmamahal upang sila ay tumalikod sa kanilang pinuno na si Haring Saul. Sa madaling salita, naging hari si Propeta David at tinalikuran ng angkan ni Israel ang kanilang dating hari na si Saul. At walang nagawa ang kanilang dating hari na si Saul. Sa madaling salita, natanggal sa pagkahari si Saul at napalitan ni Propeta David dahil umano sa suporta at kagustuhan ng mga angkan ni Israel na siya ang mamuno sa kanilang lugar. At ito ang panahon ng pagiging propeta ni David sa angkan ng Israel. Nagkamit ng kaharian at kapangyarihan si Propeta David dahil napaslang niya ang kinakatakutan sa lugar ng bayan ng Israel na si Goliath. Sa panahong ito, pinuri ng Diyos si Propeta David at ginawa siyang hari sa bayan ng Israel upang sabihin sa mga taong masasama ang loob na gumawa ng mga mabuti at kilalanin ang nag-iisang Diyos na tagapaglikha. At nabanggit sa banal na aklat na si Propeta David ay matapang na tao at hindi umaatras kailanman sa labanan at siya ay lumuluwalhat at nag-aayuno dahil sa utos ng kanyang nag-iisang Diyos na tagapaglikha. At siya rin ay biniyayaan ng Diyos ng magandang boses na kung saan hindi pinagkaloob sa mga naunang propeta liban sa kanya. At ang aklat na kanyang dala ay Zabur o tinatawag na Salmo. Ngayon, marahil ang iilan sa atin ay kumakain nang hindi natin pinagpapawisan. Ngunit kakaiba si Propeta David dahil umano hindi siya kumakain nang maliban sa kinita ng kanyang mga kamay.
Nang makalipas ang panahon, pinagkalooban si Propeta David ng aklat na tinatawag na Zabur o Salmo. At ang aklat na ito ay tumutukoy o ipinahayag sa buwan ng pag-aayuno, at ito ay kapwa nagtataglay ng mga salita ng pagpapaalala at katarungan para sa kanyang mga tao o pamayanan. Kaya ikaw na nakikinig, anong masasabi mo sa kwentong ito? Totoo ba o hindi totoo? Like, share, and comment for more video.